Sinalakay ng Bureau of Customs ang construction firm ng mag-asawang Diskaya na nadadawit sa flood control projects. Pakay nilang busisiin ang papeles ng mga luxury car ng mag-asawa. Pero nawawala na ang karamihan sa mga ito. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report si Mobile Journal Kyla Makantan. Kyla, anong paliwanag dito ng kampo ng mga Diskaya? Pops J, kokolektahin at ipapasa raw na mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang mga dokumentong nagpapatunay na legal ang dose-dose ng luxury cars na kanilang pagmamayari. Kaninang alas 8 ng umaga, matagumpay na napasok ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang St. Gerald Construction Company compound sa Bambang, Pasig City, kung saan pinaniniwala ang nakaparada ang dose-dose ng luxury cars ng mga Diskaya. 12 sa mga ito ang subject for search warrant na mula sa Manila RTC Branch 18. Pero 2 lamang ang naabuta, isang Maserati at Land Cruiser. Narito ang bahagi ng pahayag ng Bureau of Customs. Para maipakita nila yung good faith, dali nila rito hanggang bukas siguro, ipakita nila sa ating mga papel upang magkaroon sila ng pagkakataon na mabayaran ng tama. Kung talaga naman binili nila ito ng tama, ano? Ngayon kung binili naman nila ito sa isang dealer or broker at may pagkakamali, doon kami pupunta. Pasado alas 2 ng hapon naman nang lumabas mula sa compound ang spokesperson ng mag-asawang Diskaya. Anya, nabigla sila sa pagsalakay ng otoridad. Handa raw silang ilabas ang mga hinihinging patunay. Pero bigyan lang umano sila ng oras. Paglilinaw pa niya, hindi tinatago ang ibang luxury cars kundi ginagamit lang ng iba pa nilang kaanak sa kasalukuyan. Narito ang bahagi ng pahayag ng tagapagsalita ng mga Diskaya. Kailangan ho natin i-collect yung mga records. Hindi ho natin basta-basta ibibigay at kung nagkamali tayo ng pagbibigay, hindi na ho natin mababawi yun. Binili ho nila lahat yung sasakyan nila sa legitimate na car dealers dito sa atin. Pops J, sa ngayon, hindi sinagot ni Attorney Samaniego kung nasaan ba ang mag-asawang Diskaya. Pero paglilinaw niya, nandito lang sila sa bansa dahil wala naman umano silang tinatago. Pops J. Kaya, Kyla, ano ang paliwanag ni attorney dun sa napakaraming sasakyan, luxury cars na nakita natin ilang buwan lamang nung isang taon sa pamamagitan ng isang video? Ano? Nasaan daw ang mga sasakyan ito? Yes, Pops J, ayon sa kanya accumulated naman daw, no? Ito nga sinasabing ng nasa 28 na luxury cars ng mag-asawang Diskaya. At ayon sa kanya, hindi naman daw ito itinatago or itinakas dahil ginagamit lang daw ito ngayon ng mga anak at iba pang kaanak. At dumagdag pa raw, Pops J, yung pag-uulan. Kaya para daw masiguro, no, na hindi raw maapektuhan ng tubig or kung ano man, mas minabuti nila na magamit. Pero hindi naman daw nila ito tinatago, Pops J. Yun yung ayon sa tagapagsalita nga ng mga Diskaya sa kanyang pahayag kanina, Pops J. Kyla, anong reaksyon ng tagapagsalita ng mga Diskaya at ng BOC, representatives ng BOC na rin, tungkol dun sa mga reaksyon ng netizen na nasabihan itong pamilya Diskaya kaya nawala yung mga luxury cars na yon? Yes. Pops J, ito yung mga nakuha din natin, no? Dahil narinig din natin mismo doon sa mga ibang residente na posible raw na isa-isa nang inilabas dahil yun daw yung kanilang nakikita. Pero ayon naman dito sa BOC, no, Pops J, meron silang mga impormasyon at talagang nakatimbre na ito sa HPG. Kaya kung saan man mapadpad, talagang hold naman ito nga mga ibang sasakyan na hindi nga nadatnan doon. At yun nga yung paliwanag naman ng tagapagsalita na hindi nga naman nga daw tinatago dahil ginagamit lang. Kaya kung magkahanapan man daw ng papeles, handa naman daw silang i-provide ito, Pops J, ano? Yun nga lang, nabigla raw sila dito sa pagsalakay ng otoridad at nanghingi pa sila ng palugit para ma-provide nga yung papeles para dito sa 12 na covered ng search warrant, Pops J. Kyla, nakapasok ba agad sa compound yung BOC para ihain yung search warrant? Actually, Pops J, kagabi pa, sinusubok ng otoridad ng BOC na pumasok nga para inspeksyonin, no? Itong mga sinasabing mamahaling mga sasakyan, pero bigo sila. Ayon sa mga nakausap natin kanina, 2 beses daw sinubukan kagabi pero talagang tumatanggi itong mga naka-duty security personnel. Ganon din kaninang umaga pero nakapasok naman sila without resistance.
Kaya, pero wala pa rin kasing humaharap, Pops J, no, mula dito sa mga diskaya kaninang umaga nung bumisita si Commissioner. Kaya walang nakapagpaliwanag dahil hapon na nung dumating si spokesperson. Tanging yung mga security lang nila na pinagbabawalan rin kami sa paggawa ng litrato or anumang video. Nakapasok lang tayo doon sa isang area, Pops J, no, dahil nagbigay ng panayam si Commissioner doon. Pero limitado talaga yung pwede naming puntahan dahil meron ding mga kurdon, Pops J, doon sa loob. Kayla, bukod dun sa 2 luxury car na lang na naabutan, ano pa ang nakita doon sa compound ng mga diskaya? Sa totoo lang, Pops J, bukod doon sa 2, meron pang isang luxury car na hindi daw covered doon sa search warrant. Pero ayon kay Commissioner, pati yun iimbestigahan na nila. At syempre yung mga iba pa na wala dyan, Pero yun nga dahil magkaiba yung naging pahayag ng spokesperson kanina, ang pakiusap pa rin naman kasi ni Commissioner, yung i-provide na nga nila yung mga patunay nila na may papeles itong mga sasakyan na ito para maging maayos yung pag-uusap ng Pops J kasi ayaw din nila na maging pangit yung kahantungan nito para lang daw mapanagot kung may kailangan bayaran, kung mapatunayan na hindi illegal, ma-hunt din, Pops J, maging yung dealer nitong mga sinasabing luxury cars. Kayla, sa Senate hearing kahapon, lumalabas na mismo dito kay Sara Diskaya na may 28 na luxury cars sila, no, pag-aari nila. Bakit 12 lang yung covered ng search warrant? Yes, tama yun, no, Pops J. 12 kasi yung nakuhanan ng papeles pero walang mga records ng duties, ng taxes na nabayaran. Kaya yung iba pa yung iba pa ng luxury cars, kulang na kasi itong mga ito sa papeles kaya hindi na napayagan, no, ng korte na maisama dito sa search warrant. Pero itong 12 ito, Pops J, ito talaga yung may mga kakulangan ng documentation na posibleng ang illegal na na-acquire, kaya ito yung i-inspectionin at imbestigahan ng BOC, Pops J. At Kayla, anong basehan ng search warrant? Yes, syempre dahil nga makakulangan ng documentation ng entry records ng netong mga imports na to, possible na smuggled nga, although hindi pa nakukumpirma ng BOC yan mismo. At kung mapatunayan na illegal na naipasok itong mga ito, panibagong usapin na naman ito at posible din kasi, Pops J, no, na taasan pa bukod dito sa search warrant dahil nga ang palagay ng BOC noong una itinakas. So kapag nakita dahil naitimbre na sa HPG, possible na i-hold na lang kung makita kung nasaan man nga ginagamit itong mga sasakyan. Pops J. Pwede raw parahin, no? Sabi ng BOC. Yes. Okay, alam natin yung mga naabutang sasakyan, nabanggit yung Maserati tsaka yung Land Cruiser, may kamahalan yung mga sasakyan na yan. Pero magkano ba ang halaga nitong mga hinahanap pa na sasakyan? At covered ba itong 2 sasakyan na ito nung search warrant na dala nila? Yes, yung 2, Pops J, na naabutan natin, yun ay covered, no? Ang tinitignan kasi parang aabot ng 500 million yung total ng lahat. Pero yung sa 2 sasakyan na naabutan kanina doon nga sa kanilang residence, nasa mahigit 14 million na, Pops J, yung 2 sasakyan na yun pa lang, no? Nasa mahigit 14 million na yung total. Kaya talagang malaki-laking pera yung usapin, malaki-laking halaga yung nadadawit talaga dito nga sa mga sasakyan na pagmamayari ng mag-asawang Diskaya, Pops J. Medyo maganda yung building, no? Yung pag-aari ng Diskaya. At sigurado ako merong CCTV yan, ano, na footage. Handa ba, ayon dun sa tagapagsalita, handa ba silang ipakita yung CCTV nitong kanilang garage, no? Kung nasan itong sinasabi na mga luxury cars? Oo, para maging parang no, Pops J, dagdag na ebidensya, no? Pero hindi natin ito natanong kanina kay spokesperson, pero nung tinanong naman natin siya kung manghingi pa ng iba pang proof, no, or karagdagang documents, papeles na para nga mapatunayan na legitimate itong mga sasakyan at legal na nakuha, ipoprovide daw nila yon, Pops J, no, at kukolektahin nila. Gusto lang din daw nila maging sigurado sa mga dokumento na kanilang ipapasa para hindi na daw maipit. Kasi nga, ang sinasabi nila, nananahimik naman daw ang mga Diskaya bago mangyari itong controversial na ito. At ang gusto lang daw nila, Pops J, matapos din ito na maayos, kaya makikipag-cooperate daw sila. Nung tinanong naman natin, no, kung bakit kagabi walang humarap,
ang sabi ng spokesperson, wala daw silang idea na nagkaroon na ng attempt kagabi or na yun nga, meron ng mga pumunta na BOC, no? Yun yung naging statement kanina ni spokesperson. Maraming salamat, Mobile Journal Kyla Makantan.